Biglang nag-iba ang ikot ng mundo ni Amara. Ang marangyang alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naging isang malalim na dagat na humihila sa kanya pababa. Narinig niya ang matinis na tunog ng pagkabasag ng kristal at sa isang kisap mata, ang sahig na gawa sa narayra ang sumalubong sa kanyang pisngi. Malamig, matigas. Marco, ang pangalan ng kanyang asawa ang tanging nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong bulong sa gitna ng namumuong kadiliman. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sinubukang hanapin ang mukha nito, ngunit ang sarili niyang mga pilik mata ay tila may pabigat na libo-libong libra. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang lahat ay perpekto. Ang liwanag mula sa dalawang kandila ay nagsasayaw sa gitna ng kanilang hapagkainan, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mukha ni Marco. Ang bawat pagngiti nito ay tila isang mainit na yakap sa puso ni Amara. Si Marco mismo ang nagluto ng kanilang hapunan, isang mamahaling steak na paborito niya na may kasamang red wine. Para sa araw na una tayong nagkita, sabi ni Marco, itinaas ang kanyang kopita. At sa habang buhay na pagsasama natin, mahal ko. Sa habang buhay, sagot ni Amara, at ang tunog ng kanilang nag-uumpugang mga kopita ay musika sa kanyang pandinig. 7 taon na sila, ngunit para kay Amara, ang kilig ay kapareho pa rin ng unang araw. Si Marco ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Ipinagkatiwala niya dito ang kanyang buong buhay at pagkatao. Kalahati pa lamang ang nauubos sa kanyang steak nang una niyang maramdaman ang kakaibang pagkahilo. Bahagya siyang napapikit, hinawakan ng kanyang sentido. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Marco. Ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa mukha nito. Agad nitong binitawan ang mga kubyertos at lumapit sa kanya. Hinaplos ang kanyang likod. Medyo nahilo lang ako. Mahinang sagot ni Amara. Siguro napagod lang ako sa maghapong pag-aayos ng mga papeles ng mana ni Papa. Sinabi ko na kasi sa'yo, dahan-dahan lang. Malambing na saway ni Marco. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Nandito naman ako para tulungan ka. Tumango si Amara. Pinilit ngumiti. Ang pag-aalala sa boses nito ay sapat na para pawiin ang anumang kaba na nagsisimula nang mamuo sa kanyang dibdib. Ganoon siya kamahal ni Marco. Sandali, ikukuha kita ng gamot, sabi nito. Yung mga vitamins mo para lumakas ka. Pinanood niya itong magtungo sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong isang baso ng tubig. May nakahalo ditong pulbos na mabilis na tunaw. Inumin mo to. Makakatulong to para gumaan ang pakiramdam mo. Inabot niya ang baso. Ang tiwala niya kay Marco ay walang hangganan. Kung sasabihin nitong ang lason ay gamot, iinumin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Kaya naman inubos niya ang laman ng baso sa isang lagukan. Salamat, mahal, sabi niya, at ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti na kayang magpatigil ng kanyang mundo. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Isang mabilis na pag-vibrate. Nakita ni Amara ang pagkunot ng noo nito nang makita kung sino ang nag-text. Agad nitong kinuha ang cellphone at tumayo. Excuse me, mahal. Tawag lang to mula sa company. Importante lang. Sige, sagot ni Amara kahit may maliit na tinig sa kanyang isipan na nagtatanong. Gabi na? At linggo pa. Sino ang tatawag mula sa opisina sa ganitong oras? Lumabas si Marco sa sliding door patungo sa kanilang balkonahe. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit sapat ang liwanag ng buwan para makita niya ang tensyon sa mga balikat nito. Nagsasalita ito sa mahinang boses, halos pabulong. Pilit na tinatago ang usapan mula sa kanya. Bakit kailangang pabulong? Pinilit ni Amara na iwaksi ang pagdududa. Si Marco ito, ang asawa niya. Marahil ay isang sensitibong business deal na hindi pa maaaring sabihin sa kanya. Hindi siya dapat maging paranoid. Mahal siya ni Marco.
Iyon ang katotohanang pinanghahawakan niya. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pagkain, ngunit ang pagkahilo ay bumalik. 10 beses na mas malakas kaysa kanina. Ang buong silid kainan ay biglang umikot sa kanyang paningin. Ang mga nagsasayaw na anino mula sa kandila ay naging isang malabong ipo-ipo. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Marco! Sinubukan niyang tawagin, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol lamang. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang humingi ng tulong. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa mesa. Ginamit ang lahat ng natitirang lakas para itulak ang kanyang sarili paakyat. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Walang lakas, walang buhay. Bumigay ang mga ito. Sa balkonahe, tapos na ang tawag ni Marco. Nakita niya itong lumingon. Sa isang saglit, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, may nakita siyang kakaiba sa mukha nito. Isang malamig na kalkulasyon. Isang bagay na hindi niya pa nakikita kailanman. Bago ito mabilis, na napalitan ng gulat at pag-aalala nang makita ang kanyang kalagayan. Amara? Binuka niya ang kanyang bibig para sagutin. Para sabihing hindi siya makahinga. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang kamay ay dumula sa makinis na ibabaw ng mesa. Natabig ang kanyang kopita ng wine. Ang matinis na tunog ng nabasag na kristal ay umaling-awngaw sa katahimikan. At kasunod niyon, ang malakas na kalabog ng kanyang katawan sa sahig. Ang huli niyang nakita ay ang papalapit na mukha ni Marco. Ang mga mata nito ay nanlalaki habang sumisigaw ng kanyang pangalan. Amara! Amara, ano nga nangyayari sa'yo? Tatawag ako ng ambulansya. Naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Niyuyugyog siya. Ngunit ang boses nito, bagamat malakas at puno ng pagkataranta, ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. At sa likod ng pag-aalalang iyon, mayroon itong lamig. Isang nakakakilabot na lamig na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mas malamig pa kaysa sa sahig na nakayakap ngayon ng kanyang pisngi. Ang kadiliman ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin. At bago siya tuluyang nawalan ng malay, isang huling tanong ang sumagi sa kanyang naghihingalong isipan. Ang gamot ba na ipinainom niya? O ang pabulong na tawag sa telepono ang siyang tunay na pumatay sa kanya? Ang malamig at artipisyal na hangin ng ospital ay dumadampi sa balat ni Marco Montenegro. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aalab ang isang apoy ng tagumpay. Nasa labas siya ng emergency room sa waiting area na amoy antiseptic at pag-aalala. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang mamahalin niyang sapatos ay paulit-ulit na tumatama sa sahig na linoleum. Ang bawat paghinga niya ay malalim at nanginginig. Isang perpektong pagganap ng isang lalaking nawawalan ng pag-asa. Isang nurse ang lumapit at marahang humaplos sa kanyang likod. Sir, gusto niyo po ba ng tubig? Itinaas ni Marco ang kanyang mukha. Sinadya niyang pamulahin ang kanyang mga mata at sa tulong ng kaunting pag-arte, nagawa niyang magmukhang pagod at wasak. Salamat, miss. Ayos lang ako. Hihintayin ko lang ang balita ng doktor tungkol sa asawa ko. Ang simpatya sa mukha ng nurse ay tila isang gantimpala. Magiging maayos din po ang lahat, sir. Magpakatatag po kayo. Tumango lamang siya at muling ibinalik ang mukha sa kanyang mga palad. Galing. Napaniwala niya ito. Napaniwala niya silang lahat. Ang kawawang si Marco, ang mapagmahal na asawa na ang mundo ay guguho anumang oras. Pero sa likod ng maskarang yon, ang kanyang isipan ay lumilipad. Binabalikan niya ang huling mga segundo sa kanilang bahay. Ang tunog ng nabasag na kopita, ang pagbagsak ng katawan ni Amara, ang unti-unting pagkawala ng buhay sa mga mata nito. Perpekto, walang palya,
Ang lason na dahan-dahan niyang inihalo sa vitamins nito sa loob ng ilang linggo ay sa wakas ay gumana. Kailangan niyang makausap si Isabela. Tumayo siya. Nag-inat na parang nananakit ang buong katawan. Mag-CR lang ako. Paalam niya sa nurse na tumango bilang tugon. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mabigat at pagod. Hanggang sa makarating siya sa pasilyo patungo sa banyo. Nang masiguro niyang walang nakatingin, ang kanyang paglalakad ay biglang bumilis. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bahid ng kalungkutan. Pumasok siya sa banyong panglalaki, sinuri kung may ibang tao, at nang makitang wala, pumasok siya sa isang cubicle at inilabas ang kanyang cellphone. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. Marco, ano na? Ang boses ni Isabela sa kabilang linya ay puno ng pananabik at kaba. Isinandal ni Marco ang kanyang ulo sa malamig na pader ng cubicle. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi niya kailanman ipinakita kay Amra. Nasa ospital na kami. Bulong niya, ang boses ay puno ng pigil na katuwaan. Malapit na, babe. Malapit na nating makuha ang lahat. Narinig niya ang pagsinghap ni Isabela. Sigurado ka na ba? Walang makakahalata? Walang-wala. Kampanteng sagot ni Marco. Atake sa puso dahil sa sobrang pagod. Iyon ang sasabihin ng lahat. Sino ang mag-aakala na ang isang mapagmahal na asawa ay kayang gawin ito? Bahagya siyang natawa. Isang tawang walang tunog. Ang mana, ang pera. Marco, totoo na ba ito? Tanong ni Isabela. Ang pangarap ay malinaw sa kanyang boses. Wala nang utang? Wala nang magbabanta sa'yo? Biglang sumeryoso ang mukha ni Marco. Sa isang iglap, isang alaala ang bumisita sa kanyang isipan. Ang madilim na silid sa isang iligal na kasino. Ang amoy ng mamahaling alak at murang sigarilyo. Ang mukha ni Bossing. Ang loan shark na nagbigay sa kanya ng huling palugit. Ang malamig na dulo ng isang baril na dumampi sa kanyang sentido habang sinasabi nito, "Isang linggo, Montenegro, o isusunod ko na ang maganda mong asawa." Ang utang niya ay hindi biro. 50 milyon. Isang pagkakamali sa sugal na unti-unting sumira sa kanyang buhay. Ang mana ni Amara ang tanging paraan para makatakas. Ang tanging paraan para mabuhay. Totoo na to, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sa lalong madaling panahon, aalis na tayo sa bansang to. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Ikaw at ako lang. Mahal na mahal kita, Marco, sabi ni Isabela. Mas mahal kita, Bella, sagot niya. Sige na, ibababa ko na. Baka may maghanap sa akin. Magpanggap muna ulit akong nagluluksa. Pagkatapos ng tawag, ilang sandali siyang nanatili sa cubicle. Tumingin siya sa salamin, pinag-aralan ang kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang buhok, ginulo ito ng kaunti. Sinampal-sampal niya ang kanyang pisngi para mamula. At nang lumabas siya, handa na siyang muling gampanan ang kanyang papel. Pagbalik niya sa waiting area, isang matangkad na doktor na may seryosong mukha at mga matang tila kayang basahin ang nasa loob mo ang sumalubong sa kanya. Ito siguro ang nag-aasikaso kay Amara. Agad na lumapit si Marco. Doc, kumusta na po ang asawa ko? Okay na po ba siya? Sabihin niyo po. Gagaling na siya di ba? Tinitigan siya ng doktor. Ang pangalan sa nameplate nito ay Dr. M. De La Cruz. Mr. Montenegro, ako po si Dr. Mateo De La Cruz. Please have a seat. Umupo si Marco. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang seryosong mukha ng doktor ay hindi magandang senyales, pero dapat ay para sa kalagayan ni Amara, hindi dahil may alam ito. Ang kondisyon po ng misis ninyo ay kritikal. Panimula ni Dr. Mateo. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Nagawa naming i-stabilize siya sa ngayon, pero nasa bingit pa rin siya ng kamatayan. Tumango si Marco. Ipinikit ang kanyang mga mata
na para bang dinadamdam ang bawat salita. Ito na, ang balitang hinihintay niya. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Pagpapatuloy ng doktor. Nag-run kami ng ilang tests para malaman ang sanhi ng kanyang biglaang pag-collapse. Atake daw po sa puso, sabi ng mga paramedic. Sabi ni Marco, sinisigurong nanginginig ang kanyang boses. Umiling si Dr. Mateo. Hindi atake sa puso, Mr. Montenegro. May iba kaming nakita. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Marco. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Diretsong tumingin sa kanya si Dr. Mateo at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marco ng tunay na takot. Ang mga mata ng doktor ay matalim, mapanuri. Nakakita kami ng ilang hindi pamilyar na chemical sa bloodstream ng asawa ninyo. Sabi ng doktor sa mababa, ngunit malinaw na tono. Isang substance na hindi dapat nandoon. Mr. Montenegro, may ilang bagay kaming kailangang itanong sa inyo. Ang lahat ng ingay sa ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang ni Marco ay ang dagundong ng sarili niyang puso. Isang malakas na tambol na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Siya ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang resulta ng toxicology report ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina ni Dr. Mateo de la Cruz. Para sa isang ordinaryong doktor, ang mga numero at chemical na pangalan ay maaaring mukhang komplikado lamang na datos. Ngunit para kay Mateo, ito ay isang kwento, isang madilim at nakakakilabot na kwento ng pagtataksil. Soquenilcolin, isang uri ng muscle relaxant na ginagamit sa mga operasyon. Sa malaking dosis, kaya nitong magdulot ng paralysis sa diaphragm, nahahantong sa respiratory arrest. Mabilis itong nawawala sa katawan, kaya mahirap itong ma-detect. Pero hindi imposible, lalo na kung alam mo kung ano ang hahanapin mo. At mayroon pa, isang hindi matukoy na alkaloid mula sa isang halamang bihirang matagpuan dito. Ang kombinasyon ng dalawa ay demonyo sa katalinuhan. Dahan-dahan itong pinahihina ang katawan sa loob ng ilang linggo o buwan na nagre-resulta sa mga sintomas na madaling maipagkamali sa pagkapagod o sakit sa puso. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang plano, isang masusing pagpatay. Isinandal ni Mateo ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sino ang gagawa nito sa kanyang pasyente? Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang buhay, walang malubhang karamdaman. Tiningnan niya muli ang patient chart. Pangalan, Amara Santos Montenegro. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Amara, may kung anong pamilyar dito, may kung anong koneksyon. Tinitigan niya ang address, Valle Verde Estates, isang mamahaling subdivision, isang mayaman na pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Isa sa mga resident doctor ang pumasok. Doc, gising na po ang pasyente sa ICU 3. Ang asawa po ni Mrs. Montenegro, si Mr. Marco Montenegro, ay gustong-gusto na siyang makita. Marco Montenegro, ang asawa, ang taong kasama niya sa bahay nang siya ay bumagsak, ang taong nagbigay ng mga paiba-ibang salaysay tungkol sa kalusugan ni Amara. Salamat, Doc. Ako na ang bahala, sabi ni Mateo. Bago siya tumayo, may isang bagay na nagtulak sa kanya na buksan ang kanyang pitaka. Kinuha niya mula sa isang maliit na sisidlan ng isang kupas at lumang litrato. 2 kabataang babae ang nakangiti sa kamera. Ang isa ay ang kanyang nakatatandang kapatid, si Eliza na 10 taon nang pumanaw. Ang isa pa, nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang buhok ay mas maikli, ang ngiti ay mas simple, ngunit walang duda. Ang babaeng katabi ng kanyang kapatid sa litrato ay ang babaeng nakahiga ngayon sa ICU, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Si Amara, ang matalik na kaibigan ni Eliza. Ang alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Si Amara, ang nag-iisang kaibigan ni Eliza na hindi umalis sa tabi ng kanilang pamilya noong mga panahong wasak na wasak sila. Si Amara,
na umiyak kasama ng kanyang ina. Si Amara na nagbigay sa kanya, isang binatang estudyante pa lamang noon, ng sobre na may lamang pera para sa kanyang pag-aaral na sinabing, para kay Ate Eliza, tuparin mo ang pangarap niyong dalawa. Utang na loob. Iyon ang salitang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang malaking utang na loob na hindi niya pa nababayaran. At ngayon, ang babaeng ito na tumulong sa kanya ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ang pagiging doktor niya at ang pagiging tao niya ay nagsanib sa isang layunin. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may determinasyon. Naabutan niya si Marco Montenegro sa labas ng ICU, naglalakad pabalik-balik na parang isang hayop sa loob ng kulungan. "Doc, gising na daw siya. Pwede ko na ba siyang makita?" Puno ng pag-asa at pagkukunwari na tanong ni Marco. Hinarang siya ni Mateo. Ang kaninang propesyonal na distansya ay napalitan ng isang malamig na awtoridad. "Mr. Montenegro, kailangan ko muna siyang suriin. At tulad ng sinabi ko kanina, may ilang katanungan ako para sa inyo. Ano po ang huling kinain o ininom ng misis nyo bago siya nawalan ng malay?" Nakita ni Mateo ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Marco. Isang kislap ng gulat, bago ito mabilis na nagtago sa likod ng maskara ng kalituhan. "Yiyong niluto kong steak, Doc, at wine. Yun lang. Pagkatapos, binigyan ko siya ng vitamins niya kasi nahihilo siya." "Anong klaseng vitamins?" tanong ni Mateo. Ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw. Yung dati niyang iniinom. "Para sa stress, herbal supplement lang yun, Doc," sagot ni Marco. Medyo nagkakamali sa pagsasalita. "Okay," sabi ni Mateo, bagamat ang isipan niya ay sumisigaw na nagsisinungaling ito. "Hintayin niyo lang ako dito. Kailangan ko siyang makausap ng pribado." Pumasok si Mateo sa loob ng ICU. Ang tunog ng mga monitor ay ang tanging maririnig. Nakahiga si Amara, maputla at nanghihina, ngunit ang kanyang mga mata ay bukas na, puno ng takot at pagkalito. Ngumiti si Mateo, isang ngangiting pilit niyang ginawang nakakakalma. "Amara, ako si Dr. Dela Cruz. Naaalala mo ba kung anong nangyari?" Umiling si Amara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Si Marco?" Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dito na yon, ang sandali ng katotohanan. Alam ni Mateo na ang susunod niyang sasabihin ay maaaring tuluyang sumira sa babaeng ito. Ngunit ito rin ang tanging paraan para mailigtas siya. Maingat niyang isinara ang pinto at ang mga kurtina sa bintana. Lumapit siya sa kama ni Amara. "Amara, hindi ko alam kung paano sasabihin to," panimula niya sa mahinang boses. "Ako si Mateo. Kapatid ako ni Eliza." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amara. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng gulat na pagkilala. "Bago ang lahat, kailangan mong malaman na ligtas ka rito." Pagpapatuloy niya. "Pero kailangan mong makinig sa akin ng mabuti. Ang nangyari sa'yo ay hindi atake sa puso. Nilalason ka, Amara. At kung sino man ang gumagawa nito, malapit lang sa'yo." Hinawakan niya ang kamay nito na malamig na parang yelo. "Amara, huwag kang magtitiwala kahit kanino." Mariin niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Lalong-lalo na sa asawa mo. Ang buhay mo ay nasa panganib." Ang mga salita ni Mateo ay parang matatalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Amara. Bawat pantig ay isang hiwa, bawat salita ay isang saksak. "Nilalason ka. Huwag kang magtitiwala. Lalong-lalo na sa asawa mo." Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Isang malakas, marahas na pagtanggi na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pusong durog. "Hindi." Umiling siya.
Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Hindi, hindi totoo yan. Mahal ako ni Marco. Ang mga luha na kanina'y namumuulang ay tuluyan ng bumuhos. Dumaloy ang mga ito sa kanyang mga pisngi, mainit at mapait. Si Mateo ka? Kapatid ni Eliza? Tanong niya. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Pilit na inaalala ang isang binatang nakayuko sa libing ng kanyang ate. Pero, bakit mo sinasabi to? Nagkakamali ka lang. Hinayaan siya ni Mateo na umiyak. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, kinuha nito ang isang silya at umupo sa tabi ng kanyang kama. Naghihintay na humupa ang unang bugso ng kanyang emosyon. Nang medyo kumalma na siya, inilabas nito ang isang folder. Amara, pakinggan mo ako, sabi ni Mateo sa mahinahon ngunit matatag na boses. Ito ang resulta ng toxicology report mo. Ipinakita nito sa kanya ang mga papel na puno ng mga numero at technical na termino. Hindi niya naintindihan ang karamihan, pero ang salitang toxins detected ay nakasulat sa malalaking letra sa itaas. Ang mga kemikal na ito, paliwanag ni Mateo, itinuturo ang mga pangalan, ay hindi dapat nasa katawan ng isang tao. Ang mga ito, kapag pinagsama sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, ay magmumukhang natural na sakit, pagkapagod, atake sa puso. Napakatalino ng gumawa nito, napakabihasang magplano. Pinakinggan ni Amara ang bawat salita, ngunit ang kanyang isip ay pilit na lumalaban. Naalala niya ang mga sandali ng pagkahilo sa mga nakalipas na buwan, ang biglaang panghihina, ang paninikip ng dibdib. Palagi niyang sinisisi ang stress mula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At sa bawat pagkakataong yon, si Marco ay laging nasa tabi niya, nag-aalala, nag-aalaga. Naalala niya ang vitamins na palagi nitong tinitimpla para sa kanya tuwing umaga. Ang herbal tea na inihahanda nito para sa kanya bago matulog. Ang bawat baso ng tubig, ang bawat tasa ng tsa. Lahat ba yon ay may kasamang lason? Ang bawat halik ba ay may kasamang pagtataksil? Hindi. Muli niyang sabi. Mas mahina na ngayon. Tila kinukumbinsi ang sarili. Bakit? Bakit niya gagawin to sa akin? Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Tumingin si Mateo sa kanyang mga mata. Ang awa ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Amara, noong namatay ang mga magulang mo, nag-iwan sila sa iyo ng malaking mana, hindi ba? Ang tanong ay simple, ngunit ang implikasyon nito ay isang malakas na sampal. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga biglaang business trips ni Marco. Ang mga pabulong na tawag sa telepono na palagi niyang ipinagsasawalang bahala. Ang mga bagong alahas at relo nito na sinabi niyang bonus mula sa kumpanya. Ang imahe ni Marco sa balkonahe, nakatalikod. Pabulong na nagsasalita sa telepono, ilang minuto bago siya bumagsak. Ang katotohanan ay isang nakakapasong apoy, tinutupok ang lahat ng magagandang alaala na itinayo niya sa loob ng 7 taon. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho at siya ay naiwang nakalutang sa isang kawalan ng sakit at pagkawasak. Humagulgol siya, hindi na isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghikbi na nagmumula sa isang pusong pinagtaksilan. Isang tunog ng purong pagdadalamhati para sa isang pag-ibig na akala niya'y totoo, para sa isang buhay na ngayon ay alam niyang isang malaking kasinungalingan. Nang mamatay si Ate Eliza, nagsimulang magkwento si Mateo. Ang kanyang boses ay malumanay. Sinusubukang iangkla si Amara sa kasalukuyan. Ikaw lang ang nanatili. Hindi mo kami iniwan. Dahil sa tulong mo, naging doktor ako. Utang ko sa iyo ang buhay na mayroon ako ngayon, Amara. At ngayon, oras na para bayaran ko ang utang na loob na yon. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa pader ng pagdadalamhati ni Amara.
Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang taong nagsasabi sa kanya ng totoo. Isang kakampi. Isang tagapagligtas. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Ang kanyang pag-iyak ay humina, napalitan ng isang nanginginig na determinasyon. Anong gagawin natin? Sumandal si Mateo. Sa ngayon, iisipin ni Marco na nasa critical kang kondisyon, pero hindi magtatagal. Gagawa siya ng paraan para tapusin ang sinimulan niya. Kahit dito sa loob ng ospital, kailangan nating unahan siya. Paano? Tumingin si Mateo sa paligid. Sinisigurong sarado ang pinto at walang ibang nakakarinig. May isang paraan para maging ligtas ka ng tuluyan. Sabi nito sa seryosong tono. May isang paraan para makakuha ka ng ebidensya at hustisya. Ano yon? Desperadong tanong ni Amara. Huminga ng malalim si Mateo bago sabihin ang salitang magbabago sa lahat. Ipapaalam natin sa lahat na namatay ka. Natigilan si Amara. Ang ideya ay napakabaliw, napakadelikado. Ngunit habang tinititigan niya ang determinasyon sa mga mata ni Mateo, habang iniisip niya ang malamig na tingin ni Marco, bago siya bumagsak, isang bagong damdamin ang nagsimulang pumalit sa sakit. Galit. Isang malamig, matigas na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pighati, ay ngayon ay nag-aalab. Kung gusto ni Marco na mamatay siya, ibibigay niya ang gusto nito, pero hindi siya mananatiling isang biktima. Gawin natin, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Puno ng isang bagong tuklas na lakas na ipinanganak mula sa mga abo ng kanyang nawasak na buhay. Payag ako. Kinuha ni Mateo ang isang burner phone mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Amra. Mula ngayon, wala nang Amara Montenegro, isa ka ng multo, sabi nito. At ang mga multo, naririnig nila ang lahat. 2 oras. 2 oras na siyang naghihintay sa impyernong ito na nagpapanggap na waiting area. Para kay Marco, ang bawat segundo ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Tapusin na natin ito. Paulit-ulit na bulong ng kanyang isipan. Sa wakas, lumabas si Dr. Mateo de la Cruz mula sa mga pinto ng ICU. Ang pagod at kalungkutan sa mukha ng doktor ay hindi maikakaila. Ito na. Ito na ang hinihintay ni Marco. Agad siyang tumayo. Sinalubong ang doktor. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-asa at takot. Doc, kumusta na siya? May pagbabago ba? Huminga ng malalim si Dr. Mateo. Inalis nito ang kanyang salamin at kinusot ang mga mata. Isang kilos ng lubos na kapaguran. Inakbayan nito si Marco. Mr. Montenegro, Marco. Panimula nito sa isang malungkot na boses. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Marco. Ngunit sa labas, ang kanyang reaksyon ay kabaligtaran. Anong ibig mong sabihin, Doc? Nanginginig niyang tanong kahit alam na niya ang kasunod. Tumingin sa kanya si Dr. Mateo, puno ng awa. I'm so sorry, Marco. We lost her. Wala na si Amara. Ang epekto ay madrama at agaran. Biglang bumigay ang mga tuhod ni Marco at bumagsak siya sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Isang sigaw na puno ng paghihinagpis ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na nagpatigil sa mga nurse at ibang mga bisita. Hindi! Sigaw niya. Hindi totoo yan, Amara, mahal ko. Paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ni Amara. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga kunwaring hikbi. Lumapit ang mga nurse para alalayan siya, ngunit iwinaksin niya ang mga ito. Kailangan niyang magmukhang wasak. Kailangan niyang magmukhang isang lalaking nawalan ng lahat. At sa galing niyang umarte, siya mismo ay halos maniwala na. Sa sarili niyang palabas,
Matapos ang ilang minuto ng eksena, pinayagan niya ang isang nurse na akayin siya patayo. Kailangan ko ng hangin, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Dinala siya sa isang maliit na hardin sa labas ng ospital. Hayaan na po muna namin kayo, sir, sabi ng nurse. Nang masiguro niyang wala nang nakatingin, ang kanyang mga hikbi ay biglang tumigil. Ang kanyang mukha, na kanina'y gusot sa pag-iyak, ay unti-unting umununat. Isang anino ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y nanginginig, ay ngayon ay mabilis at sigurado. Isang ring lang. Sinagot agad. Marco? Boses ni Isabela, puno ng kaba. Patay na siya, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay isang kalmado at malamig na bulong ng tagumpay. Walang bahid ng kalungkutan, walang bakas ng pag-iyak. Tapos na, Bella. Malaya na tayo. Isang pagsinghap ng kagalakan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Oh my God, Marco, nagawa natin. Nagawa natin. Pag-uulit niya. Magkita tayo sa bahay mamaya. Mag-ingat ka. Kailangan muna nating magpanggap sa ngayon. Ilang oras ang lumipas. Ang bahay na dati puno ng mga alaala ni Amara ay ngayon ay isang tahimik na entablado para sa huling yugto ng kanilang plano. Dumating si Isabela, bihis na bihis sa itim, ang muka ay nagpapahayag ng simpatya. Nagkunwari siyang niyakap si Marco bilang isang kaibigang nag-aalala. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto ng kanilang mansyon, ang mga maskara ay nalaglag. Hinila siya ni Marco palapit at hinalikan siya, isang halik na hindi malambing, kundi mapang-angkin at puno ng tagumpay. Isang pag-angkin sa kanilang nakamit. Atin na ang lahat, sabi ni Marco habang nakatitig sa mga mata ni Isabela. Atin na, sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Lumakad siya sa paligid ng sala. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles. Hindi na ako makapaghintay na paalisin lahat ng bakas ng babaeng yun dito. Makalipas ang ilang araw, matapos ang paunang pag-aayos para sa burol, dumiretso si Marco sa opisina ng abogado ng pamilya ni Amara. Si Attorney Robles. Pumasok siya na may aura ng isang biyudong nagluluksa, ngunit kailangang maging matatag. Salamat sa pagdating, Attorney Robles, sabi ni Marco. Gusto ko lang sanang simulan ang proseso para sa mga naiwan ni Amara. Tumango ang matandang abogado, ang kanyang mukha ay seryoso. Condolences again, Marco. Tungkol sa habilin, sinuri ko itong mabuti. Lahat ng ari-arian ng mga Santos ay mapupunta kay Amara at bilang asawa, ikaw ang tagapagmana. Isang ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Marco. Ngunit pinigilan niya ito. Naiintindihan ko. Ngunit, pagpapatuloy ng abogado, may isang komplikadong provision na inilagay ang kanyang ama. Isang ironclad trust clause. Ayon dito, ang paglipat ng kabuuang halaga ng mana ay hindi maaaring gawin hanggang sa ika-6 na buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkatapos ng isang masusing audit ng lahat ng assets, para raw maiwasan ang anumang financial predators. Biglang nag-igting ang panga ni Marco. 6 na buwan? Ganoon katagal? Iyon ang nakasulat, Marco. Hindi natin ito mababago. Maaari kang makakuha ng maliit na pondo para sa mga gastusin, pero ang kabuuan? Kailangan nating maghintay. 6 na buwan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. 6 na buwan siyang walang access sa malaking pera at ang mga nagpapautang sa kanya ay hindi maghihintay ng 6 na buwan. Lumabas siya sa opisina ng abogado, ang kanyang tagumpay ay nabahira ng biglaang pagkabahala. Pag-uwi niya sa bahay, umupo siya sa dilim, iniisip kung paano niya kakausapin ang mga taong pinagkakautangan niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Isabela lang.
Ngunit ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang nakasulat. 4 na salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpanuyo sa kanyang lalamunan. Alam ko ang ginawa mo. Ang 4 na sulok ng silid sa isang murang apartment ay nagsisilbing santuwaryo at kulungan ni Amara. Sa loob ng halos 1 linggo, ito na ang kanyang buong mundo. Isang kama, isang mesa, isang bintana na may makapal na kurtina at mga high-tech na kagamitan na iniwan ni Mateo para sa kanya. Ito ang buhay ng isang multo. At sa buhay na ito, ang kanyang tanging koneksyon sa labas ay ang maliit na screen ng burner phone at ang tunog na nagmumula sa mga headphone na nakakabit sa isang audio receiver. Sa pamamagitan ng isang maliit na listening device, isang bag na kasing laki lang ng butil ng bigas na itinanim ni Mateo sa isa sa mga florera sa sala ng kanilang bahay bago siya mamatay. Naririnig ni Amara ang lahat. Narinig niya ang mga pekeng hikbi ni Marco habang kausap ang mga nakikiramay sa telepono. Narinig niya ang mga halakhak nila ni Isabela kapag akala nila ay sila lang ang nakakarinig, at narinig niya ang kanilang pagdiriwang. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit hindi na ito nagdudulot ng luha. Ang bawat sakit ay nagiging gasolina, nagpapaalab sa apoy ng galit na ngayon ay ang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay. Finally, it's all ours. Narinig niyang sabi ni Isabela. Ang boses nito ay malandi at matagumpay. I can't wait to redecorate. This house has too much Amara in it. Soon, my love. Soon, sagot ni Marco. Pagkatapos ng burol, uumpisahan na nating ayusin ang lahat para sa atin. Pinatay ni Amara ang receiver. Hindi niya na kayang marinig pa. Ang bahay na yon, ang bawat sulok, ay pinuno niya ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngayon, gusto na itong burahin ng babaeng umagaw sa kanyang asawa at tumulong sa planong patayin siya. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay may lalim. Isang bakas ng sakit at pagtataksil na hindi na marahil mawawala. Ngunit mayroon ding bagong kislap dito. Isang kislap ng determinasyon. Hindi na siya ang mahinang Amara na nagtitiwala ng buong buo. Isa na siyang babaeng walang nang babalikan pa, kaya't ang tanging daan na lang ay pasulong. Tiningnan niya ang mga lumang litrato nila ni Marco sa kanyang lumang cellphone, mga larawan ng masasayang araw na ngayon ay alam niyang pawang kasinungalingan. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga paglalakbay. Habang ginagawa ito, hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata, kundi isang tahimik na panunumpa, magbabayad kayo. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa lahat ng ito. Kinuha niya ang burner phone. Oras na para simulan ang laban. Ang laban na hindi nila alam, nakasali pala sila. Nag-type siya ng 4 na salita. Maikli. Simple. Ngunit sapat na para wasakin ang kapayapaan ng isang mamamatay tao. Alam ko ang ginawa mo. At pinindot niya ang send. Pagkatapos ipadala ang mensahe, agad niyang isinuot muli ang kanyang headphones. Ito ang paborito niyang parte. Ang paghihintay sa resulta. Ilang minuto ng katahimikan, marahil ay nabasa na ni Marco. At pagkatapos, putang ina! Ang sigaw ni Marco ay napakalakas. Kahit sa pamamagitan ng maliit na speaker, narinig ni Amara ang kalabog ng isang bagay na ibinato. Marahil ay isang baso. Marco, anong problema mo? Tanong ni Isabela, ang boses ay nagulat. May nag-text sa akin. Sigaw ni Marco, ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng gulat. Galing sa unknown number. Anong sabi? Alam ko ang ginawa mo. Yun ang sabi. Katahimikan. Kahit si Isabela ay natigilan. Sino yan? Tanong ni Isabela. Ang boses ay nagsimula
nang magkaroon ng bahid ng takot. May pinagsabihan ka ba kahit sino? Wala. Ikaw? Sigurado kang wala kang nasabihan? Ganting tanong ni Marco. Ang tono ay puno na ngayon ng akusasyon. Sira ulo ka ba? Bakit ko naman gagawin yon? Baka naman isa sa mga pinagkakautangan mo yan na nananakot lang. Imposible. Iba to. Parang alam niya mismo ang tungkol kay Amara. Narinig ni Amara ang kanilang pagtatalo. Ang kanilang mga boses ay tumataas, puno ng takot at pagdududa sa isa't isa. Ang pundasyon ng kanilang relasyon na itinayo sa kasakiman at krimen ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat dahil lamang sa 4 na salita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Ito ay isang mapait na ngiti, walang kagalakan, ngunit mayroon itong bakas ng kapangyarihan. Ito pala ang pakiramdam, ang maging mangangaso. Sa halip na ang biktimang hinahabol, ang kanilang pagtatalo ay nagpatuloy, naging mas mainit, mas desperado. Ikaw ang may kasalanan nito, sigaw ni Isabela. Masyado kang pabaya, masyado kang kampante. Ako pa ngayon, ikaw ang nagmamadali, ganti ni Marco. Ikaw ang nagsabi na bilisan ko, nataasan ko pa ang dosis. Biglang huminto ang paghinga ni Amara. Ikaw ang nagsabi na taasan ko pa ang dosis. Ang mga salita ni Marco ay tumatak sa kanyang isipan. Malinaw, walang duda, isang pag-amin. Kahit alam na niya ang katotohanan, ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Marco. Ang marinig kung gaano sila kakaswal sa pagpaplano ng kanyang kamatayan ay ibang klase ng sakit. Ang kanyang kamay na nakahawak sa receiver ay nanginig. Ngunit hindi na sa sakit o pighati. Ito ay panginginig sa nag-uumapaw na galit. Kinuha niya ang burner phone at inilagay sa tabi niya. Ang unang hakbang ay matagumpay. Ngayon, kailangan niya lang maghintay, makinig, at hayaan silang sirain ang kanilang mga sarili. Dahil alam niya, ang mga lihim na tulad ng sa kanila, kapag nasindihan ng apoy ng takot ay sasabog din sa huli. Ang mansyon na dapat sana'y magiging palasyo ng kanilang tagumpay ay naging isang kulungan ng takot at paranoia para kay Marco. Sa bawat araw na lumilipas mula nang matanggap niya ang misteryosong text message, ang paraiso na pinangarap nila ni Isabela ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang bawat tunog sa gabi, ang kaluskos ng mga dahon sa labas, ang ugong ng aircon, ang pag-creak ng sahig na gawa sa kahoy, ay nagiging banta. Ang bawat anino sa sulok ng kanyang paningin ay nagiging isang multo. Ang multo ni Amara. Ang problema sa pera ay lalo pang nagpapalala sa lahat. Ang 6 na buwang paghihintay ay parang isang habambuhay na sentensya. Tinawagan niya ang kanyang mga pinagkakautangan, sinubukang makipagnegosasyon, ngunit ang tanging nakuha niya ay mga banta at isang mas maikling deadline. Dahil dito, ang kanyang atensyon ay bumaling sa nag-iisang taong kasama niya sa krimeng ito, si Isabela. Saan ka galing? Ito ang madalas niyang bungad kay Isabela sa tuwing uuwi ito. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Sa mall lang, bumili ng damit para sa burol. Sagot ni Isabela isang hapon. Iwinawas-siwas ang isang paper bag mula sa isang mamahaling butik. Sinong kasama mo? Agad na tanong ni Marco. May tinawagan ka ba? May nakausap ka? Napabuntong hininga si Isabela, ang kanyang pagkainis ay hindi na maitago. Ano ka ba, Marco? Paulit-ulit na lang tayo. Sinabi ko na sa'yong wala akong pinagsabihan. Baka naman dapat ang sarili mo ang tanungin mo. Baka may nakaalam sa mga kahangalan mo sa kasino. Wala silang alam tungkol dito, sigaw ni Marco, at ibinato ang hawak na dyaryo sa mesa. Simula nang dumating ang text na, yon, hindi ka na mapakali. Baka naman may plano kang itakbo ang lahat ng pera kapag nakuha na natin? Baka naman gusto mo nang suluhin. Lumapit si Isabela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Huwag mo akong itulad sa'yo, Marco. Ikaw ang may malaking utang dito, hindi ako. Ginawa ko lang to dahil mahal kita. Pero kung ganito ka ng ganito, baka nagsisisi na ako. Nagsisisi? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Ngayong malapit na nating makuha ang lahat, huwag mo akong lokohin, Isabela. Pareho lang tayo. Pareho tayong sakim. Ang kanilang mga pagtatalo ay naging pang-araw-araw na ritual. Ang dating matatamis na bulungan ay napalitan ng masasakit na akusasyon. Ang mga yakap ay naging marahas na pagtulak. Ang pagmamahal na akala nila'y matatag ay unti-unting nalulusaw sa ilalim ng presyon ng takot at pagdududa. Isang gabi, habang nag-iisa si Marco sa bahay, uminom siya ng alak, dire-diretso mula sa bote. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Lumakad siya sa paligid ng sala. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Tiningnan niya ang mga litrato ni Amara na nakadisplay pa rin. Ang mga nakangiting mukha nito ay tila nang uuyam sa kanya. Sino ang nagpadala ng mensahe? Isang kaibigan ni Amara? Isang malayong kamag-anak? Ang abogado? Si Dr. De La Cruz? Sinuri niya ang bawat tao sa kanyang isipan. Tinatantya kung sino ang may kakayahang malaman ang kanilang lihim. Ngunit wala siyang maisip na konkretong suspect. Ang hindi niya pagkakaalam kung sino ang kalaban ang mas lalong nagpabaliw sa kanya. Pagod na pagod, bumalik siya sa kanilang master's bedroom, ang kwarto nila ni Amara. Ang lahat ay nasa ayos pa rin kung paano ito iniwan ni Amara. Hindi pa nila ito ginagalaw bilang bahagi ng kanilang palabas. Ngunit may isang bagay na mali. Sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng kama kung saan dati natutulog si Amara, ay may isang picture frame. Ito ang paboritong wedding photo ni Amara. Isang kuha kung saan pareho silang tumatawa, mukhang walang kaproble-problema sa mundo. Ngunit ngayon, ang litrato ay nakabaliktad, nakataob. Ang masayang imahe nila ay nakaharap sa malamig at makinis na kahoy ng mesa na para bang may isang taong ayaw na itong makita pa. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang bote ng alak ay halos mabitawan niya. Sino ang gumawa nito? Si Isabela? Imposible. Kasama niya itong umalis kaninang umaga. Ang katulong? Nagpaalam ito ng 1 linggo dahil may sakit daw ang ina sa probinsya. Walang ibang tao sa bahay na ito, kundi siya. Sigurado siya roon. Dahan-dahan siyang lumapit sa litrato na para bang ito ay isang bomba na sasabog anumang oras. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito at iharap sa kanya. Ang mga nakangiting mukha nila ay tila isang multo mula sa nakaraan, isang paalala ng kanyang krimen. Pinagpawisan siya ng malamig. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at siksik, na para bang may kasama siya sa loob ng kwarto. Isang presensyang hindi niya nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman niya. Sino yan? Sigaw niya sa kawalan. Magpakita ka. Huwag mo akong takutin ng ganito. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan. Pero para kay Marco, ang katahimikang yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ay katahimikan ng isang libingan. At sa sandaling iyon, sa kaibuturan ng kanyang duwag na puso, naramdaman niya ang isang bagay na mas malala pa sa takot na mahuli ng pulis. Naramdaman niya ang takot na baka ang multo ni Amara ay hindi lang isang kasabihan. Baka ito ay totoo. At ito ay nagbabalik para sa kanya. Ang pakiramdam ng malamig na susi sa kanyang palad ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Amara. Ito ang susi sa kanyang dating buhay, sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, babalik siya roon hindi bilang asawa, kundi bilang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, isang multo na may misyon. Sigurado ka ba talaga dito, Amara? Tanong ni Mateo sa kanya sa loob ng sasakyan, ilang kanto mula sa Valle Verde Estates. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Masyadong delikado.
Pwede ko namang utusan ng isang tao na gawin yan. Hindi, mariing sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Kailangan ako mismo ang gumawa nito. Ito ang huling suntok, Mateo. Ang huling tulak para tuluyan siyang masira bago ang araw ng burol. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya ligtas kahit sa sarili niyang pamamahay. Ilang araw na nilang pinaplano ang lahat para sa burol. Nakipag-ugnayan na si Mateo sa isang mataas na opisyal sa kapulisan na malaki ang utang na loob sa kanya. Pumayag itong magpadala ng mga tauhan na mag-aabang sa tamang senyas, handang pumasok sa oras na makuha nila ang pinakamahalagang ebidensya, ang pag-amin mismo ni Marco at Isabela. Ang tangi nilang hinihintay ay ang tamang pagkakataon. Ngunit para kay Amara, may kulang pa. Kailangan niya ng isang huling ganting kilos na psikolohikal, isang bagay na personal at tiyak na yayanig sa mundo ni Marco. At ang pagtaob sa kanilang wedding photo, ang naisip niya. Huminga siya ng malalim. Alam ko ang schedule niya. Tuwing Huwebes ng hapon, nakikipagkita siya sa mga investors niya na ang totoo ay mga kasabwat niya sa sugal. At si Isabela, may spa appointment. Mayroon akong 1 oras. Sapat na yon. Sa wakas, pumayag si Mateo. Mag-iingat ka, Amara. Tawagan mo ako agad kapag nakaalis ka na. Pumasok siya sa subdivision gamit ang isang lumang ID at ang sasakyang hindi nakapangalan sa kanya. Ang bawat pamilyar na puno at bahay na kanyang nadadaanan ay nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Ito ang mundong iniwan niya. O mas tamang sabihin, ang mundong ipinagkait sa kanya. Ipinark niya ang sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin at naglakad patungo sa kanilang bahay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Gamit ang susi, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan at ng pamilyar na amoy ng kanilang bahay. Ngunit may iba na. May isang malamig na hangin na bumabalot sa lugar, isang bigat na hindi niya naramdaman noon. Tila ang kasinungalingan at pagtataksil ay nag-iwan ng permanenteng bakas sa mga pader. Mabilis siyang umakyat sa master's bedroom. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay isang pakikipaglaban sa mga alaala. Ngunit isinantabi niya ang mga ito. Hindi ito ang oras para sa kalungkutan. Nang makita niya ang wedding photo sa bedside table, sandali siyang natigilan. Ang masayang mukha ng babae sa litrato ay tila isang estranghero na ngayon. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at itinob ang picture frame. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolikong pagtatapos. Ang pagtalikod sa kasinungalingan. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa na niya. Paalis na sana siya nang bigla siyang makarinig ng tunog sa labas. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Sino yan? Imposibleng si Marco o si Isabela. Masyado pang maaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kwarto. Sumilip mula sa gilid ng kurtina. Sa labas ng gate, nakita niya si Mrs. Gomez, ang kanilang kapitbahay na mahilig makipagtsismisan. At sa likod nito, papasok sa gate na hindi yata na isara ng maayos ni Amara ay si Marco. Bumalik siya ng maaga. Naramdaman ni Amara ang pagbilis ng kanyang pulso. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Nahuli siya. Wala siyang mapupuntahan. Ang tanging daan palabas ay ang daan kung saan papasok si Marco. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang boses ni Marco, nagpapanggap na malungkot, ay umaling-awngaw sa hagdanan. Oh, Mrs. Gomez, kayo po pala. Pasensya na. Kararating ko lang. Nakikiramay ako, Marco. Sabi ni Mrs. Gomez, napakabait na bata ni Amara. Kung may kailangan ka, nandito lang kami. Salamat po. Panic.
Iyon ang unang naramdaman ni Amara. Isang dalisay, nagyeyelong takot. Anong gagawin niya? Magtago sa aparador? Sa ilalim ng kama? Paano kung pumasok si Marcos sa kwarto? Kailangan niyang kumilos. Ngayon na, ang tanging pag-asa niya ay ang makapal at mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Walang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa likod nito. Idinikit ang kanyang sarili sa malamig na pader at pinigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, napakalakas, na para bang naririnig ito sa buong kabahayan. Narinig niya ang kanilang usapan sa ibaba. "May dala akong sopas para sa'yo, Hiho," sabi ni Mrs. Gomez. "Mahirap mag-isa sa ganitong panahon." "Napakabait niyo po talaga. Salamat po," sagot ni Marco. Naririnig ni Amara ang bawat hakbang nila habang papasok sila sa sala, direkta sa ilalim ng kwartong kinaroroonan niya. Napapikit siya ng mariin. Ang plano niya, ang perpektong plano niya, ay nauwi sa isang bitag na siya mismo ang gumawa. Alam mo, kanina, habang nagdidilig ako ng halaman, pagpapatuloy ni Mrs. Gomez sa kanyang tsismosang tono, parang may nakita akong anino sa bintana ng kwarto ninyo sa itaas. Akala ko nga ay ikaw na, kaya ako naparito. Ang puso ni Amara ay tila huminto sa pagtibok. Nakita siya. Baka po anino lang ng puno yon, Mrs. Gomez." Mabilis na sagot ni Marco. "O baka guni-guni niyo lang. Medyo madilim na kasi sa parting yun ng bahay." "Siguro nga," sabi ng matanda, hindi gaanong kumbinsido. "Pero alam mo, ang weird." "Marco? Bakit po?" Para kasing kamukha ni Amara. Ang mga salita ay binitawan sa ere at para kay Amara, ang mga ito ay parang isang hatol. Narinig niya ang biglaang katahimikan sa ibaba. Kahit si Marco ay natigilan. "Imposible po iyon, Mrs. Gomez," sabi ni Marco pagkaraan ng ilang sandali. Ang boses ay pilit na pinapakalma. "Alam niyo naman po ang nangyari. Baka namimiss niyo lang siya." "Siguro nga, Hiho. Siguro nga," sabi ulit ng matanda. "O sige, iiwan na kita para makapagpahinga ka. Darating kami bukas sa burol." Narinig ni Amara ang kanilang paalamanan, ang pagbukas at pagsara ng pinto. Tahimik na ngayon sa ibaba. Ngunit ang katahimikang ito ay mas nakakatakot. Alam niyang narinig ni Marco ang sinabi ng kanilang kapitbahay. Alam niyang ang ideya ay naitanim na sa isipan nito. Pagkaraan ng ilang minuto na para bang isang walang hanggan, narinig niya ang mga yabag. Mga yabag na umaakyat sa hagdanan. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay mabigat at may pag-aalinlangan. Papunta ito sa kwarto. Papunta ito sa kanya. Idinikit pa ni Amara ang kanyang sarili sa pader. Sinisikap na maging parte ng anino. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa siwang ng kurtina. Nag-aabang. Ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Marco. Ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang bawat sulok. Tumingin siya sa aparador, sa ilalim ng kama. Ang kanyang panga ay nag-iigting. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa bintana. Sa kurtinang pinagtataguan ni Amara, naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay isang dagundong sa dibdib ni Amara. Isang hakbang, 2, 3. Huminto ito sa mismong tapat ng kurtina. Napakalapit niya. Kaya niyang amuyin ang alak sa hininga nito. Inabot ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa tela ng kurtina. 1 pulgada na lang ang layo sa katawan ni Amara. Ito na ang katapusan. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Ang malakas na ringtone ay bumasag sa tensyon. Nakita ni Amara ang pagkabigla sa mukha nito. Tiningnan nito ang screen. "Bella," bulong nito bago sinagot ang tawag. "Hello?" "Oo, pauwi na ako." "Anong sabi ng abogado?" "Putang ina. Sige, magkita tayo. Dadaan na ako." Mabilis itong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ang pag-aalala sa pera
ay mas matimbang kaysa sa multo na hinahanap niya. Naiwan si Amara sa likod ng kurtina, nanginginig, pinagpapawisan, at humihinga ng malalim. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Nakaligtas siya. Sa isang hibla ng buhok, nakaligtas siya. Ngunit alam niya, ang perpektong plano niya ay nagkaroon ng malaking butas. Dahil sa sinabi ni Mrs. Gomez, si Marco ay nagdududa na. Ang burol bukas ay hindi na lang magiging isang simpleng palabas. Ito ay magiging isang sugal, isang mapanganib na sugal sa pagitan ng hustisya at kamatayan. Ang hangin sa loob ng simbahan ay siksik sa amoy ng mga puting bulaklak, mga rosas, lily at sampagwita, at sa bigat ng pinaghalong kalungkutan at pekeng pagluluksa ni Marco. Nakatayo siya sa pulpito, sa harap ng daan-daang mukha na nakatingin sa kanya ng may awa. Sa ibaba, sa gitna ng lahat, ay ang isang mamahalin at saradong-saradong kabaong na yari sa mahogany. Ang sentro ng kanyang palabas, humugot siya ng isang nanginginig na hininga. Sinisigurong makikita ng lahat ang paggalaw ng kanyang mga balikat. Pinunasan niya ang isang luhang, hindi naman totoo. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Panimula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Paano mo sisimulan ang pagpapaalam sa iyong mundo? Sa iyong lahat? Tumingin siya sa kabaong. Si Amara ay hindi lang aking asawa, siya ang aking liwanag. Sa 7 taon naming pagsasama, wala siyang ibang idinulot sa akin, kundi purong kaligayahan. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap, isang script na matagal na niyang kinabisa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay abala. Sinusuri niya ang bawat mukha sa mga tao. Hinahanap niya ang anumang bakas ng pagdududa, lalo na kay Mrs. Gomez na nakaupo sa pangalawang hilera. Hinahanap niya ang anino ng taong nagpadala ng text. Ngunit ang nakikita niya lang ay simpatsya. Napakagaling mo, Marco, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Naniniwala silang lahat. Ang huli niyang gabi, pagpapatuloy niya, ay masaya. Naghanda ako ng hapunan. Nagkwentuhan kami. Nagtawanan. Kung alam ko lang na iyon na pala ang huli, sana ay mas hinigpitan ko pa ang yakap sa kanya. Dito na bumuhos ang kanyang mga pekeng luha. Humagulgol siya at ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa simbahan na nagdulot ng higit pang mga hikbi mula sa mga nakikinig. Tapos na ang kanyang talumpati. Mahusay. Karapat-dapat sa isang parangal. Piyov. Amara. Mula sa isang maliit at madilim na silid sa itaas ng simbahan, pinanood ni Amara ang pag-arte ng kanyang asawa sa isang maliit na monitor. Ang bawat salita, bawat hikbi, bawat patak ng pekeng luha ay isang patunay sa lalim ng kanyang pagkakamali. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lang isang mamatay tao. Isa rin siyang napakagaling na sinungaling. Wala na siyang maramdamang sakit, wala ng kirot. Ang nararamdaman niya lang ay isang nagyayelong kalma. Isang determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Sa tabi niya ay si Mateo. Ang mukha ay seryoso habang nakatingin din sa monitor. Sa likod nila, 2 pulis na naka-plain clothes ang tahimik na nag-aabang. Ang lahat ng kagamitan, ang mga kamera na nakatago sa mga palamuting bulaklak, ang mikropono na nasa loob mismo ng kabaong ay nakahanda. Ang bitag ay nakalatag na. Ang galing niyang umarte, bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Magabuwaya, sagot ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa screen. Huwag kang mag-alala, Amara. Matatapos din ito ngayon. Pinanood niya si Marco na bumaba sa pulpito at umupo sa tabi ni Isabela. Pinanood niya ang babae na haplusin ang likod ng kanyang asawa, isang perpektong imahe ng suporta at pagmamahal. Ngunit nakita ni Amara ang mabilis na sulyap sa pagitan nilang dalawa, isang sulyap ng tagumpay, ng pananabik.
Magpakasaya kayo, isip ni Amara. Sulitin ninyo ang huling ilang minuto ng inyong kalayaan. Marco. Unti-unting nabawasan ang mga tao. Isa-isa silang lumapit sa kanya, nag-aalok ng kanilang pakikiramay. Niyakap niya sila, nagpasalamat, at pinanatili ang kanyang malungkot na ekspresyon hanggang sa ang huling bisita ay lumabas na ng pinto. Sa wakas, sila na lang ni Isabela ang naiwan sa malawak at tahimik na simbahan. Ang tanging kasama nila ay ang mga bulaklak, ang mga kandila, at ang kabaong. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marco. Tumingin siya kay Isabela at sa unang pagkakataon sa buong araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na, bulong niya. Ngumiti pabalik si Isabela, isang ngiting puno ng kasakiman. Tapos na nga. Magkahawak kamay silang lumapit sa kabaong. Hinaplos ni Marco ang makinis at makintab na takip nito. Dito nakahimlay ang susi sa kanilang kinabukasan. Dito nakalibing ang lahat ng kanyang problema. Sa wakas, atin na ang lahat, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Marco. She deserved it. Ang tanga-tanga niya. Ang mga salita ni Isabela ay nagbigay ng lakas ng loob kay Marco. Ang lahat ng takot at paranoia na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at pagmamataas. Oo, sang-ayon niya. Ang kanyang boses ay isang mayabang na bulong na para lamang sa kanilang dalawa. Ang tanga niya. Masyado siyang nagtiwala. Tumingin siya sa kabaong na para bang kinakausap niya ang babaeng nasa loob. Hindi niya ako kailanman pinagdudahan, Bella. Kahit kailan. Kahit noong ibinigay ko na sa kanya ang huling baso ng tubig na may lason. Nakangisi, idinikit niya ang kanyang labi sa takip ng kabaong at bumulong. Paalam, mahal ko. Biglang, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang klik. Napakunot ang kanyang noo. Ano yon? Bago pa man makasagot si Isabela, ang takip ng mamahaling kabaong sa kanilang harapan ay dahan-dahang nagsimulang tumaas. Pareho silang napaatras, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwalang takot. Ang takip ay bumukas ng tuluyan. At sa kanilang harapan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng simbahan, ay isang kabaong na walang laman. Bam! Ang dalawang malalaking pinto ng simbahan sa kanilang likuran ay sabay na sumara ng malakas na nagdulot ng isang nakabibinging alingawngaw. Ang liwanag mula sa labas ay nawala at ang buong lugar ay biglang dumilim. Tanging ang mga kandila na lang ang nagbibigay ng nanginginig na liwanag. Nabitawan ni Marco ang kamay ni Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib. Sa sino yan? Mula sa madilim na bahagi ng altar, isang anino ang gumalaw. Isang figura ang dahan-dahang humakbang pasulong, patungo sa liwanag ng kandila. Ang bawat hakbang ay mabagal, sinasadya at puno ng bigat. Nakatayo roon ang isang babae, nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang kanyang muka ay kalmado, maputla, at walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Mga matang puno ng isang malamig na apoy. Hindi ito multo, ito ay laman at dugo. Ang babae ay ngumiti, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At sa katahimikan ng simbahan, ang kanyang boses ay tumunog, malinaw at matatag. Hinahanap mo ba ako, Marco? Ang mundo ni Marco ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng akala niya'y 6 na talampakan nang nakalibing sa ilalim ng lupa ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Buhay na buhay, isang anghel ng paghuhukom na nagmula sa kadiliman.
Amara? Ang pangalan ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Isang basag na bulong. Ang kanyang utak ay tumatangging iprohoso ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi. Patay ka na. Nakita ko. Sinabi ng doktor. Itinuro niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig na parang isang matandang lalaki. Multo. Isa kang multo. Sa tabi niya, si Isabela ay napasigaw. Isang matinis na tili ng purong takot. Napaatras siya na tumba sa sahig at gumapang palayo na parang isang takot na hayop. Hindi totoo to. Hindi ka totoo. Ngunit si Amara ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Ang kalmadong itsura niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o pagwawala. Hindi ako multo, Marco, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Pumuputol sa hangin na parang isang patalim. Buhay ako. Buhay ako dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, may mga tao pa ring mabuti sa mundo. Sa sandaling iyon, ang mga pinto sa gilid ng simbahan ay sabay-sabay na bumukas. Mula roon ay pumasok si Dr. Mateo, kasunod ang mga pulis na nakauniporme. Ang kanilang mga muka ay seryoso at hindi matinag. Naintindihan na ni Marco ang lahat ng ito, ang walang lamang kabaong, ang pagdating ni Amara, isang bitag, isang perpektong, napakagaling na bitag, at sila, na parang dalawang ganid na daga, ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. Hindi niyo to pwedeng gawin, sigaw ni Marco. Ang kanyang takot ay napalitan ng desperasyon. Walang kayong ebidensya. Ngumiti si Amara, isang nangiting mapait. Sigurado ka ba? Itinuro niya ang nakabukas na kabaong. Mula sa loob, isang pulis ang kumuha ng isang maliit na audio recorder. Lahat ng sinabi ninyo, sabi ni Amara. Bawat bulong, bawat pag-amin, ay narinig namin. Biglang, mula sa isang portable speaker na dala ng isang pulis, umalingaw-ngaw sa buong simbahan ang kanilang mga boses. Sa wakas, atin na ang lahat. Ang boses ni Isabela. She deserved it. Ang tanga-tanga niya. Sagot nito. At pagkatapos, ang boses ni Marco, malinaw at walang duda. Hindi niya ako kailanman pinagdudahan, Bella. Kahit kailan. Kahit noong ibinigay ko na sa kanya ang huling baso ng tubig na may lason. Ang recorded na boses niya ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Wala nang lusot. Wala nang tatakbuhan. Hindi! Sigaw ni Isabela. Tumatayo at sinusubukang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit mabilis siyang naharang ng dalawang pulis. Pakawalan niyo ako. Wala akong kasalanan. Siya, si Marco ang may pakana ng lahat. Sa huling sandali, kahit sa bingit ng kanilang pagkatalo, ang pagtataksil pa rin ang kanilang naging sandata laban sa isa't isa. Ngunit hindi na tumingin si Marco kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Amara, ang babaeng minahal niya, nilinlang at sinubukang patayin. Dahan-dahan, lumapit si Amara sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-aalinlangan. Huminto siya sa mismong harapan niya. Napakalapit, na kaya niyang makita ang refleksyon ng kanyang sariling durog na itsura sa mga mata nito. Bakit? Iyon na lang ang tanging tanong na nagawa ni Marco. Minahal kita, Amara, sa simula. Alam ko, sagot ni Amara. At sa unang pagkakataon, isang kislap ng dating sakit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng bakal na determinasyon. At minahal din kita, Marco. Sobra, sobra-sobra. Kaya hindi ko nakita ang halimaw na nasa tabi ko pala. Inilahad ng isang pulis ang posas sa harap ni Marco. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat. Isang paalala ng katotohanang hindi na niya matatatakasan. Habang ipinuposas siya, tinitigan niya ng diretso si Amara. Patawarin mo ako, Amara. Please.
pulis. Umiling si Amra. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay pinal na at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya para sa akin at para sa lahat ng babaeng pinaniwala mo na ang pag-ibig ay isang kasinungalingan. Hinila na siya ng mga pulis palayo. Hinila rin nila si Isabela na patuloy na nagwawala at sumisigaw. Habang papalabas sila ng simbahan, huling sinulyapan ni Marco si Amara. Nakatayo pa rin ito roon, hindi na isang biktima, kundi isang mandirigmang nagtagumpay. Isang babaeng bumangon mula sa abo ng kanyang winasak na buhay. Nang mawala na ang mga pulis at ang dalawang salarin, ang simbahan ay muling binalot ng katahimikan. Lumapit si Mateo kay Amara. Tapos na, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malumanay. Natapos na ang lahat. Tumango si Amara. Naramdaman niya ang pagod. Isang malalim na pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Ngayon, tanong ni Mateo, anong susunod mong gagawin? Tumingin si Amara sa labas ng malaking bintana ng simbahan. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang mga unang sinag nito ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng ginintoang liwanag. Isang bagong araw, isang bagong simula, isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. 6 na buwan ang lumipas. Ang mga dahon ay nalagas at muling umusbong, ngunit para kay Amara, ang nagbago ay hindi lang ang panahon, kundi ang buong kalawakan ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang simpleng 2-story building sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Ang gusali ay bagong pinta ng puti at light gray, at sa itaas ng salaming pinto ay may nakasulat sa eleganteng script, Eliza's Haven Foundation. Hinaplos ni Amara ang malamig na salamin ng pinto. Dito napunta ang isang bahagi ng mana na minsan ay naging sanhi ng kanyang muntik na kamatayan. Ngayon, ito na ang simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, emosyonal, pinansyal at pisikal. Isang ligtas na kanlungan, ipinangalan sa isang kaibigang hindi niya malilimutan. Ang bahay sa Valle Verde ay matagal na niyang naibenta. Masyadong maraming multo ang nakatira sa mga pader niyon. Masyadong maraming kasinungalingan ang bumabalot sa bawat sulok. Ang pagbebenta nito ay hindi lang pagbebenta ng ari-arian. Ito ay isang ritual ng pagpapalaya. Pumasok siya sa kanyang maliit ngunit maaliwalas na opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang salansan ng mga sulat. Habang sinusuri niya ang mga ito, isang sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. Kulay brown ito at may selyo ng Bureau of Corrections. Agad niyang nakilala ang sulat kamay sa labas. Pamilyar. Minsan, ang sulat kamay na yon ay nagdulot sa kanya ng kilig sa mga love letter na iniiwan nito sa ilalim ng kanyang unan. Marco. Hinawakan niya ang sulat. Hindi niya naramdaman ang galit. Hindi rin niya naramdaman ang awa. Sa katunayan, ang naramdaman niya ay wala. Isang blangkong espasyo kung saan minsan ay mayroong nag-uumapaw na pag-ibig. Hindi niya ito binuksan. Hindi niya kailangang malaman kung humihingi ba ito ng tawad o kung naninisi pa rin ito. Ang mga salita sa loob ng sobrang iyon ay bahagi na ng mundong tinalikuran niya. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang sulat sa basurahan kasama ng mga balat ng candy at mga lumang papel. Kinahapunan, nagtungo siya sa sementeryo. Ang damo ay bagong gupit at ang hangin ay sariwa. Nilinis niya ang lapida ni Eliza. Inayos ang mga sariwang bulaklak na dala niya. "Hi, El," bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw." Naging abala sa pag-aayos ng pundasyon. Umupo siya sa damuhan. "Alam mo,
Ang dami kong gustong ikwento sa'yo, pero sa tingin ko, alam mo na ang lahat ng yon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, ha? Sa tingin ko, ikaw ang nagpadala sa kanya sa akin. Si Mateo. Utang ko sa inyong dalawa ang buhay ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Kinagabihan, nagkita sila ni Mateo sa isang tahimik na coffee shop malapit sa dalampasigan. Naging regular na itong bahagi ng kanilang linggo. Isang oras ng kumustahan, malayo sa gulo ng ospital at ng pundasyon. Kamusta ang Eliza's Haven? Tanong ni Mateo, habang iniaabot sa kanya ang paborito niyang kape. Maayos naman, sagot ni Amara. May 3 na kaming residente. Mga babaeng sinusubukang bumangon ulit. Mahirap, pero alam kong tama ang ginagawa namin. Tumingin siya kay Mateo. Ikaw? Kamusta ang ospital? Wala ka na bang sinusubukang buhayin mula sa mga patay? Biro niya. Napangiti si Mateo. Isang beses lang nangyari yun. At sa tingin ko, sulit naman. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang buhangin ay malambot sa kanilang mga paa. At ang tunog ng mga alon ay isang nakakakalmang musika. Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga plano, sa mga simpleng bagay. Walang matatamis na salita ng pag-ibig, walang mga pangako. Ang meron lang sila ay isang malalim na pag-unawa, isang koneksyon na ipinanganak mula sa trahedya ngunit pinatibay ng respeto at pag-asa. Huminto sila at sabay na pinanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw na nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan. Nang gabing iyon, matapos ihatid siya ni Mateo, umupo si Amara sa kanyang maliit na balkonahe, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Payapa. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, payapa na ang kanyang puso. Noon, akala niya ang pag-ibig ni Marco ang buong mundo niya. At nang gumuho ang mundong yon, akala niya ay katapusan na niya. Ngunit habang nakatingin siya sa kalawakan ng gabi, isang katotohanan ang kanyang natanto. Ang pag-ibig ni Marco ay hindi pala ang kanyang mundo. Isa lang itong maliit na isla. At nang lumubog ang islang iyon, hindi siya nalunod. Sa halip, natuklasan niya na ang sarili pala niya ay isang buong karagatan. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Amara. Isang ngiting totoo, payapa at ganap na malaya. At dito po nagtatapos ang makulay at madramang kwento ni Amara. Isang paglalakbay mula sa abo ng kataksilan patungo sa isang bagong simula. Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat segundo ng inyong oras, bawat emosyong ibinahagi ninyo sa amin, ay isang karangalang hindi matatawaran. Habang isinusulat ko ang bawat linya, kasama ko kayo sa isipan. Naramdaman ko ang sakit ni Amara, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang pagbangon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng pagtataksil, ang liwanag ng pag-asa ay palaging naghihintay na matagpuan sa loob ng ating mga sarili. Naway ang kwento ni Amara ay mag-iwan sa inyo ng aral, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo paulit-ulit na bumabangon. Naway magsilbi itong inspirasyon na ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, isang pagpapalaya mula sa tanikala ng nakaraan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Amara? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section.
Nananabik akong mabasa ang bawat isa sa mga ito, nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.